Bales Education 7, Quarter 4 Learning Competency 7B na ipaliliwanag na ang glokalisasyon bilang tugon sa mga suliranin ng bayan ay pakikibahagi sa pamayanan gamit ang malikhaing paraan at inspirasyon mula sa ibang bansa tungo sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang kahulugan ng glokalisasyon. Ito ay isang proseso kung saan ginagamit ang mga pandaigdigang ideya o produkto ngunit iniaangkop ito sa lokal na kultura at pangangailangan ng tao. Ang glokalisasyon ay pinagsamang globalisasyon at lokalisasyon. Ito ay tumutukoy sa paglikha at pamamahagi ng mga produkto o serbisyo para sa buong mundo ngunit may pag-aangkop sa kultura at pangangailangan ng lokal na pamilihan. Sa glokalisasyon, nagagamit natin ang mga pandaigdigang ideya para maresolba ang mga problema sa ating bayan. Hindi lang ito nakakatulong sa ekonomiya at sa trabaho ng mga Pilipino, kundi pinapalakas din ito ang ating kultura. Paano nakakatulong ang glokalisasyon sa ating bayan? Ito ay solusyon sa lokal na problema. Ginagamit ang pandaigdigang ideya upang tugunan ang mga suliranin sa isang lugar. Pagpapabuti sa kalagayan ng kabuhayan. Nakakatulong ito sa lokal na ekonomiya at nagbibigay ng trabaho. At pinalalakas nito ang kulturang Pilipino. Pinapanday ang identity o pagkakakilanlan ng bansa sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyon sa makabagong idea. Sa araling ito, pag-uusapan natin kung paano natin magagamit ang mga ideya mula sa ibang bansa sa malikhaing paraan upang makatulong sa ating pamayanan. Pero higit sa lahat, titiyakin nating nananatili ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Halimbawa, alam ba ninyo na ang konsepto ng urban gardening ay naging popular sa Singapore at Japan dahil sa kakulangan ng espasyo sa mga lungsod nila? Ngayon, maraming Pilipino ang ginagamit ang ideyang ito pero sa malikhaing paraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga patapong bote, lumang gulong at kahit mga patong-patong na lumang kahon bilang paso. Ganyan ang glokalisasyon, hindi lang basta paggaya, kundi pag-aangkop ng makabagong ideya sa paraang Pilipino. Bago natin pag-usapan ang bawat isa, tingnan muna natin ang tatlong pangunahing paraan ng glokalisasyon sa pagpapabuti ng ating bayan. Una, ang pakikilahok sa komunidad. Hindi lang tayo tumatanggap ng pandaigdigang ideya, kundi ginagamit natin ito upang makatulong sa ating kapwa. Ikalawa, ang malikhaing paggamit ng pandaigdigang ideya. Sa halip na umasa sa imported na solusyon, inaangkop natin ito gamit ang sariling likas na yaman at kultura. Pangatlo, ang pagpapalakas ng pambansang pagkakakilanlan. Sa tamang paggamit ng mga ideya mula sa ibang bansa, hindi natin tinatalikuran ang ating kultura. Sa halip, lalo pa nating pinapalakas ang ating pagka-Pilipino. Sa pang-apat naman, pag-uusapan natin kung paano tayo magkakaroon ng pakikibahagi sa glokalisasyon. Isa-isahin natin kung paano ito makikita sa ating sariling komunidad. Ang glokalisasyon ay hindi lamang simpleng pag-aangkat ng ideya mula sa ibang bansa. Ito ay isang malikhaing paraan ng pakikilahok sa ating sariling komunidad. Halimbawa sa South Korea, napakahalaga ng sharing fridge o mga pampublikong refrigerator kung saan maaaring mag-iwan ng pagkain ang mga may kaya upang matulungan ang mas nangangailangan. Sa Pilipinas, inangkop natin ito sa pamamagitan ng community pantries. Naaalala ninyo ba nung sumikat ito noong pandemya? Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Isang simpleng ideya mula sa ibang bansa pero isinapilipino upang makatulong sa komunidad. Sa glokalisasyon, hindi tayo basta tagatanggap ng idea. Tayo mismo ang nag-aambag sa kaunlaran ng ating bayan sa pamamagitan ng malikhaing pagsasabuhay ng mga pandaigdigang solusyon sa lokal na paraan. Hindi lang tayo basta kumukuha ng ideya mula sa ibang bansa. Ginagawa natin itong sariling atin. Mahusay tayong magbago at mag-angkop ng mga dayuhang ideya upang mas bumagay sa ating kultura. Halimbawa, Pilipinong pagkain na may dayuhang impluensya. Sa pagkain, marami tayong naiangkop mula sa ibang kultura, pero pinapilipino natin ito. Halimbawa, ang ube cheesecake, isang kombinasyon ng paboritong Filipino dessert na ube at dayuhang cheesecake. Isa pang halimbawa ay ang lugaw arancini, na hango sa Italian rice balls pero ginamitan ng ating sariling lugaw. Sa ganitong paraan, nagiging makabago ang ating pagkain nang hindi nawawala ang ating tradisyon. Isa pang halimbawa ay sa Germany. Ginagamit nila ang solar energy bilang alternatibong mapagkukunan ng kuryente upang mabawasan ang paggamit ng fossil fuels.
Sa Pilipinas, maraming lugar ang sinimulang gumamit ng solar-powered lamps, lalo na sa malalayong probinsya na walang maayos na kuryente. Pero sa halip na mag-import ng mamahaling solar lamps, ginagamit ng ilang Pilipino ang basyon ng bote ng soft drinks bilang improvised solar light, tulad ng proyektong Liter of Light na nakilala sa buong mundo. Ipinapakita nito na ang isang pandaigdigang ideya ay maaaring mapahusay sa malikhaing paraan na akma sa ating kalagayan bilang isang bansang tropikal at mayaman sa sikat ng araw. Hindi natin kailangang umasa sa imported na solusyon para sa ating mga problema. Maaari tayong magsimula sa mga ideya mula sa ibang bansa, pero pagyamanin ito gamit ang sariling likas na yaman at kultura. May mga nagsasabi na baka matabunan ng globalisasyon ang ating kultura. Ngunit sa halip, pinalalakas pa nga ng globalisasyon ang ating pambansang pagkakakilanlan. Ginagamit natin ang mga modernong ideya upang iangat ang ating kultura sa mas mataas na antas. Halimbawa ang makabagong jeepney na dekuryente. Ang jeepney ay isa sa pinakakilalang simbolo ng Pilipinas. Ngunit dahil sa makabagong teknolohiya, ipinakilala ang electric jeepneys o e-jeep. Bagamat ginamit ang mga dayuhang ideya ng electric vehicles, pinanatili nito ang tradisyonal na disenyo ng jeepney, makulay, masining, at may sariling istilong Pilipino. Sa ganitong paraan, sumasabay tayo sa modernisasyon nang hindi nawawala ang ating kultura. May mga nagsasabi na ang pag-aangkop ng banyagang ideya ay pagkawala ng ating sariling kultura. Pero kabaligtaran nito ang tunay na diwa ng glokalisasyon. Halimbawa sa Japan, ang pagkain nila ay nakabase sa kanilang kultura. Sikat ang sushi, ramen at tempura. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo maaaring magkaroon ng sarili nating bersyon. Kaya naman, kahit saang bansa ka magpunta, may makikita kang Filipino-style spaghetti, adobo burgers, o ube-flavored desserts, mga pagkaing mula sa pandaigdigang ideya pero may Pilipinong identity o pagkakakilanlan. Pinapakita nito na hindi kailangang mawala ang ating pagkakakilanlan sa paggamit ng global na ideya. Sa halip, mas lalo pa nating napapalakas ang ating kultura sa pamamagitan ng pag-aangkop nito sa ating sariling paraan. Ngayong alam na natin kung paano natin nagagamit ang mga pandaigdigang ideya sa ating sariling paraan, paano tayo makikilahok bilang mga mamamayang Pilipino? Narito ang ilang hakbang na maaari nating gawin. Una, pagkilala sa mga ideya mula sa ibang bansa. Maging bukas sa bagong kaalaman at pag-aralan kung paano ito nakatutulong sa ibang lugar. Pangalawa, pag-angkop sa lokal na paraan. Tanungin ng sarili, paano ito magiging kapaki-pakinabang sa ating komunidad? Mayroon ba tayong sariling version na mas angkop sa ating kultura at pamumuhay? At pangatlo, pagtangkilik sa sariling atin. Sa halip na bumili ng imported na produkto, bakit hindi subukang tangkilikin ang mga lokal na negosyo na gumagamit ng makabagong ideya? Makilahok sa globalisasyon sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong ideya para sa sariling komunidad habang pinapanatili ang pagiging maka-Pilipino. Ang globalisasyon ay hindi lang para sa gobyerno o sa malalaking negosyante. Ito ay para sa ating lahat. Hinihikaya tayo nito na maging malikhaing Pilipino sa ating sariling paraan. Sa inyong palagay, anong pandaigdigang ideya ang maaari mong gamitin upang makatulong sa iyong komunidad? Paano mo ito masasakatuparan nang hindi nawawala ang ating pagka-Pilipino? Magtanong sa iyong katabi at pag-usapan ito. Pagkatapos, ibabahagi natin ang ilan sa inyong mga sagot. Pagsasanay, piliin ang titik ng tamang sagot. Aling pahayag ang nagpapakita ng tamang paggamit ng lokalisasyon? A. Pagsusuot lamang ng imported na damit upang makasabay sa uso. B. Pagpapalit ng tradisyonal na pagkaing Pilipino ng fast food mula sa ibang bansa. C. Paggamit ng pandaigdigang ideya at pag-aangkop nito sa sariling kultura. At D. Pagtangkilik lamang sa produktong Pilipino at hindi paggamit ng banyagang teknolohiya. 2. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng malikhaing paggamit ng pandaigdigang ideya? A. Pagsasalin ng banyagang wika upang hindi na gumamit ng Filipino. B. Pagtatanim ng urban garden sa mga patapong bote bilang alternatibo sa paso. C. Pagpapakilala ng Korean street food nang walang pagbabago sa panlasa nito. O D. Pagpapalit ng lahat ng tradisyonal na pamamaraan sa agrikultura gamit ang makabagong makinarya.
3. Paano pinalalakas ng glokalisasyon ang pambansang pagkakakilanlan? A. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa lahat ng impluwensya ng ibang bansa. B. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng lokal na wika sa Ingles o ibang banyagang wika. C. Sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kaugalian at produkto mula sa ibang bansa. O D. Sa pamamagitan ng paggamit ng pandaigdigang ideya ngunit binibigyang diin ang sariling kultura. 4. Aling bansa ang pinagmulan ng ideyang urban gardening na ginagamit ngayon sa Pilipinas upang makatulong sa problema ng kakulangan sa espasyo sa pagtatanim? A. Germany, B. Japan, C. South Korea, D. United States. Number 5. Ano ang pinakaangkop na paraan upang makilahok sa glokalisasyon? A. Gumamit ng mga pandaigdigang ideya at kopyahin ito ng walang pagbabago. B. Huwag gumamit ng anumang banyagang ideya upang mapanatili ang sariling kultura. C. Umasa lamang sa makabagong teknolohiya mula sa ibang bansa at iwanan ang tradisyonal na pamamaraan. O D. Pag-aralan ang mga ideya mula sa ibang bansa at isalin ito sa paraang angkop sa kultura at pangangailangan ng Pilipinas. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!